Inaasahan ng mas magiging gawang Pinoy ang mga uniforme ng ating magigiting na sundalo. Ito'y dahil tutulong ang Department of Science and Technology para makabuo ng locally produced fabric na gagamitin para sa tela nito. Kung paano yan, alamin sa sentro ng balita ni Rod Lagusad. Lumagda sa isang Memorandum of Understanding ang Philippine Textile Research Institute ng Department of Science and Technology at ang Research and Development Center ng Philippine Army para sa paggawa ng locally produced fabric para sa uniform ng mga sundalo. Layo na nasabing MOU na ito sa battle dress attire o damit na suot ng mga sundalo kapag nasa field. For this year, we aim to develop na nung basic material natin or yung tela. So yung tela na yun, ito yung magiging pattern natin for the weave nung pagtahi ng uniform natin. So itetest natin siya based do sa current specifications ng Philippine Army. Meron siyang mga specifications tungkol sa like the pattern itself, yung makikita natin yung kulay. Ang naturang camouflage ay patented na ng Philippine Army. Sumailalim na rin ito sa test at napatunayan na ang pagiging epektibo nito. We will have to make sure na pasok siya kasi nakakahiya po. That's what science, technology, and innovation is all about. It must also be able to conform to standards. So, hindi po pwedeng basta lang maisuot ng ating mga uniform personnel. Binabangga po namin palagi yun sa standards. Ito anya ay para matiyak na pasok sa requirement ang mga uniform oras na sumailalim ito sa performance test. Sa kasalukuyan, ang tela na ginagamit para sa uniform ay inaangkat pa. Anya makakatulong ito para mapabilis ang pagkakaroon ng supply lalo't dito na lang sa bansa kukunin ito. Ini-aim natin na makuha natin yung mas magaan para sa mga sundalo natin. Mas cool, mas breathable siya, hindi mainit. And ini-aim din natin na like yung mga flame retardant siya. And mas madali siya matuyo. Resistant siya sa abrasion, ay sa gas-gas, kasi especially yung rough na terrain na ino-operate ng mga sundalo natin. Anya ang mga naturang feature na ito ay makakatulong sa mga sundalo. Kasama din sa kasunduan ng pagsubok sa iba't ibang fabric at maging ang pagkakaroon ng mismong tahing uniform na siyang isa sa ilalim sa field testing para makakuha ng feedback mula rito. Ito'y para malaman ng mga posibleng pagbutihin pa para mas mapaayos ang uniform. Bukod dito, nakikipag-ugnayan rin ng PTRI sa iba pang ahensya ng pamahalaan. This year, we are working with, of course, the DOST system mismo. Kami po dapat magiging compliant din. The DTI, also the Civil Service Commission, NEDA, and I think an office at the University of the Philippines. So medyo maliliit, but as I mentioned kanina, mas maganda yun kaysa wala ka at all pagsimulan. Binigyan din ng DOST na dahil sa pagkakaroon ng economic activity mula dito, makakatulong ito sa pagkakaroon ng karagdagang trabaho at kabuhayan. Rod Lagusad, para sa Bayan.